I want you and I want us all to know and be assured of that fact that God loves us so much. At kompletong-kompleto po yun. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And feel that love. Amen. Pwede ba natin yung kanang kamay natin, ilagay lang natin sa dibdib natin? At tapikin mo ng 3 beses, sabihin mo sa Kanya, mahal na mahal talaga ako ni Lord. Mahal na mahal talaga ako ni Lord. Mahal na mahal ako ni Lord. Amen. Sa lahat ng naniniwalang mahal siya ni Lord, palakpakan natin si Lord. Amen. Wow. Thank you, Lord. I'm always assured of that, na may mga pagkakataon man hindi ko masabi sa isang araw na mahal ako ni Lord, but I will always utter that word. Lord, mahal na mahal mo ako. Mahal na mahal mo ang aking asawa. Mahal na mahal mo ang aking anak. Sapagkat pagka naramdaman natin yan, kompletong-kompleto ang ating buhay. Subalit, ang Panginoon, sa paglalarawan na yan ng kanyang pagmamahal, the Lord also wants us to know, yun pong larawan ng pamilya. Yung larawan po ng love relationship within the family. Because there is that blessing of a relationship na plano at tinakda ng Panginoon sa atin sa taon na ito. I know sa mga nagsulat po ng atin pong mga bucket list, kasama ang pamilya natin dyan, ang magandang relasyon sa ating pamilya. And in fact, sa pamilya po natin, dumadalo ang pagpapala ni Lord. And the blessing of God will never take you away from your family, will not take you away from your community. If God is truly blessing you, you cannot say, na wala na talaga akong time sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid ko, mga kapatiran ko, because that blessing will not take you away from them. And the blessing of God, that blessing of relationship, will never take you away from the church. Amen. Ang Panginoon po ay nangungusap sa atin sa kanyang dakilang kaplanuhan sa pamilyang ito na pinakita po sa atin. It may not be perfect. In fact, nakita po natin po ang mga kahinaan, ang mga pinagdaanan ng bunsong anak, the prodigal son, sa ayon sa ating pagkakilala. Na may mga dinaran, maybe kagaya rin ng ating pamilya, maybe not an ideal one, may mga dapat iayos, wala namang perpektong pamilya, but God wants us to know today, ano ang kanyang intensyon sa isang tahanan. There is a song, You're My Home, maybe you know that. I just asked ang aking kapatid, at hindi lang kapatid, kung hindi tinuturing namin panganay na anak. Sapagat si Chrisley po, she takes time to communicate to us. Lagi kaming nagkakaroon ng panahon to communicate, and we are so blessed na nagkaroon kami ng isang panganay na anak, si Chrisley, to sing to us. And let us feel that message of the song, You're My Home, na naiso ng Panginoon for us to share that kind of love in our family, in our home, maybe in our community, in our church.
Sister Christy. Thank you. Paolo, salamat ha. You're my home. It takes a decision na balikan ang pamilya. Kahit pa ano ang nangyari sa anak na ito, anuman po ang kanyang mga pagkakamali. But it takes for us to come back to our senses, sabi ng 17 to 18, and go back to our home. Marami po ang tumatakas sa kanilang pamilya sa iba't ibang kadahilanan marahil o iba't ibang kaparaanan. Lumalayo sa pamilya, lumalayo sa kanyang komunidad, lumalayo ang loob sa church, minsan lumalayo sa kanyang asawa, lumalayo sa mga kapatid. Subalit may plano po ang Panginoon sa atin pong pagsasama. And there is that blessing of a relationship. Nais po ng Panginoon na ngayon po ay atin pong panghawakan po ang kanyang dakilang plano sa atin. May mga kapintasan man, but you know how God looks at our family? You may be surprised. The Lord looks at our family as perfect. Mga kaibigan, ang Panginoon po ay nagplano sa atin. Kailangan lang natin magpasya to go back home. Napagtanto nitong anak na ito, sabi niya, buti pa doon sa bahay ng aking ama. Sapagkat ang intensyon ng Diyos sa ating pamilya is for us to have that place of, number 1, sa 17 to 18, makita natin, a place of security and refuge. Na ang bawat isa pupunta sa pamilya, masasabing, wow, talagang walang may kukumpara. Unmatchable. Incomparable. Ibang-iba talaga pag nasa bahay ka na. Amen. Ang sarap talaga uwi ka sa bahay. Kahit anong pagod pa doon sa daan. Kahit gaano ka kapagal pa sa trabaho, pag nauwi ka na ng bahay, nawala lahat ng pagod, nawala lahat ng antok. Ang sarap na, di ba? Amen. Maybe sabi mo, hindi mo lang alam pinagdadaanan ng aming pamilya ngayon. Opo, yan nga ho eh. Marahil ang tingin natin sa ating pamilya ay ganun. Subalit, there is no place like home. At lagi ho namin, ang aming po panganay na anak, narito po. At alam niyo, araw-araw na ginawa po ng Panginoon sa amin is just to check and kumustahin siya. Ano, nasa bahay ka na ba? Minsan, pag alis o kumusta biyahe, kumusta pa uwi, sapagkat panatag ka na pag nasa bahay na. I remember our bishop always telling kapag kami masyadong hating gabi na, sabi niya, pagdating sa bahay, mag-text lang kung nasa bahay na. Ano? Sapagkat pag nasa bahay ka na, you're home already. Ibig sabihin, yung safe ka na. Kaya nga, natatawa ako dun sa FB kagabi, nabasa ko, nakalagay doon, thank God, I'm safe. Hashtag, talented bus driver. Hashtag, sleeping while driving. Nakarating ng bahay. Sa bahay, ang punto, safe na. Oo nga, may mga nangyayari sa bahay. Oo nga, siguro, sa bahay natin, hindi ganun ka-ideal. Pero alam niyo po, kung pagpapalain ng Panginoon, ikaw, ang pamilya mo at maranasan natin, na alam natin, yun ang pangawan at intensyon ng Panginoon, hindi mo talaga mapagpapalit ang pamilya mo. Ang pamilya ay pagpapala ni Lord. I know, we're so thankful to God for our parents na nagsumikap po, nagbigay ng kanilang sarili para sa atin, sa mga anak na nandito. Hindi naman Mother's Day o Father's Day, pwede ba nating palakpakan natin mga magulang? Wow, salamat po. Kagabi, in-appreciate lang ako ng anak ko. Sabi sa akin, may sinabi ko siyang appreciation. Natuwa ko siya sa nangyari. Sabi ko, wow, that's the best compliment ever. Ang sarap pala no? Na i-appreciate ka mismo ng anak mo. Na maramdaman mo na siya mismo hanga sa'yo. Na siya mismo ay nakikita niya rin yung mga pinagdaanan. Ang sarap. Kaya sa mga magulang po, congratulations sapagkat naging instrumento ng Panginoon para po mag-provide po ng seguridad ng tahanang pupuntahan. Maybe ang tahanan po, ang bahay natin ay hindi natin pag-aari, maybe inuupahan, maybe yung bahay po na yun ay hindi ideal house for us. Pero hindi naman yung structure eh. Yung home, yung klase ng relasyon, yung pagpapala, basbas ng Panginoon sa atin pong tahanan. Maraming salamat po. Pinrovide sa atin ni Lord yun. Parang tahanan, parang lungga, di ba? Iba pala yun eh. Na yung bata na buhay ng merong sense of security, paglabas nila, mas nag-e-explore po sila. Pag secured pala sa bahay, pag naramdaman nila security, pag lumabas yan, nandoon sa kanila yung bang malakas ang loob nila, mag-e-explore yan, nagtatagumpay. Sang-ayon po sa pag-aaral, yung mga nagtatagumpay na bata,
nagtatagumpay ng mga anak, sapagkat naramdaman po nila yung sense of security sa bahay, na pagka may problema, takbuhan nila parang lungga. Di ba, pag ang daga, may humahabol sa kanya, lulungga, pupunta na sa lungga, wala nang makahabol. Wala nang magawa. Pag pumunta na tayo sa lungga, hindi ko naman sinasabing mukhang lungga ang ating bahay, pero masarap maglungga, na ikaw ay safe, secured sa tahanan. Iyan ang nais ng Panginoon, to create in our home that sense of security and refuge. Sapagkat sa Biblia, pinapakita sa atin na mayroong takbuhan, may refuge. Ang mga anak natin, dapat natin pagpasalamat sa Panginoon sapagkat regalo sila ng Panginoon sa atin. Sa ngayon sinasabi ng Biblia, di ba? We are so grateful. At maintindihan mo naman, halimbawa sa social media natin, pag nagpo-post ang magulang, hindi para ipagmalaki o pagmayabang sa iba, o para ikumpara ang kanilang mga anak sa iba, kundi para magpasalamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa buhay ng mga anak, di ba? Kaya tayo nagla-like, sapagkat we really like, yun pong ginagawa ng Panginoon sa buhay ng kanilang pamilya, sa buhay ng kanilang mga anak. Natutuwa ho tayo sa blessing ng Panginoon sa ating mga anak. Who will say amen? Proud tayo sa ginagawa ni Lord. We take pride sapagkat talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pag sinabi mong mahal ako ng Panginoon, hindi natin sinasabing hindi sila mahal ni Lord. Kundi we are just banking on the security that we have in the Lord. Salamat. But the problem is, kung mali po ang pinanggagalingan ng seguridad, magsumikap man ng mga magulang, ginagawa man nila ang lahat, pero mali po ang pinanggagalingan. Sabi nga ho ng 127 ng Psalm 1-3, sabi doon, unless the Lord establishes the security of a house, ang lahat ng ginagawa natin ay walang kabuluhan. Saklap naman, nagsumikap na ako, nagpupuyat ako, nag-abroad pa, tapos lahat ng ginawa ko, makita ko, baliwala pala. Ang anak ko pala ay very insecure. Ang anak ko, laki ng problema. Sapagkat minsan mali po ang pinanggagalingan ng seguridad ng bahay. Sa Singapore po, pardon me, sapagkat hindi ho nila pinipitisan ang kanilang sarili, pero sila mismo nagsasabi ho. Sabi nila, here in Singapore, we work for money. We work for money. Talaga pong sinasabi nila, kaya nga napakahaba ng oras eh. Ang oras po ng trabaho, normal po yung 12 hours. Hindi ho madaling magtrabaho. Masarap lang sabihin nasa ibang bansa, pero hindi ho ganun kadali. Wala namang madaling trabaho eh. Mahirap yan. Kaya, sabi nga ho nila, talagang buhay po nila trabaho. Long hours work. Hindi ho tayo ganun. Pero sila, kailangan nila i-secure po ang kanilang sarili. Kahit matanda na, di ba nakakita tayo, marami sa atin nakapunta na rin ng Singapore, nakita tayo mga nagsiservisyo doon kung sa atin, sa mga restaurant, mga bata pa, may itsura. Pero sa kanila, nakayuko na nga eh, nakakuba na, kaya pagliligpitin nila, tutulungan mo na eh, mahihiya ka, kami na po. Sapagkat sila nagtatrabaho, ayaw rin nila po. On the other side, gusto nilang secure ang kanilang sarili na hindi na rin sila magiging pabigat. Hindi kagaya ng ibang bansa, maybe on some part po sa atin, maybe some, ang kanilang retirement ay ang kanilang mga anak. Magsumikap nga, magtrabaho. Tapos ang retirement ko ay ang aking mga anak. Expecting na yung mga anak na pinaaral, pinatapos, sila naman ang mag-aalaga at mag-aaruga, bubuhay sa amin. But the problem is, nag-i-struggle pa rin sa trabaho. Minsan hindi naging maganda ang takbo ng kaniyang career path. Nag-i-struggle kaya nagiging pabigat. Minsan, di ba? Ang ginagawa nila, the good side of that, matanda na, magtatrabaho pa rin, pinaplano nila. Kaso mali ang pinanggagalingan. In that verse, or that passage, it doesn't discourage yun pong pagsusumikap at pagpupuyat. Ang dinidiscourage, mali ang pinanggagalingan sapagkat kahit anong pagsumikap, anong pag-iipon, ano man ang mangyari, still insecure pa rin kapag hindi ang Diyos ang sentro ng ating pamilya, ng ating pag-asama bilang isang tahanan. Who will say amen? Ang Diyos pa rin. Kaya I always go back, I always remember, sabi ng Brother Magno, mas mamatamisin ko pa rin ang mga anak ko'y umasa sa Diyos kaysa umasa sa amin. Di ba ang ganda? Ika na naman talaga eh. Ang tagumpay ng magulang ay yung maituon sila sa kanilang pag-asa sa Panginoon. Hindi naman natin sila kontrolado, pero ang ganda ng ginagawa po ng mga Israelites. Bata pa lang, pinapa-recite na po sa kanila yung kautusan, yung pagpapala ng Panginoon. Kaya minsan mapabilis man sila ng takbo, hindi sila mababangga. Kaya yung Deuteronomy chapter 28 verse 2,
Sabi doon, all these blessings shall come upon you and overtake you. I like that word, overtake. Napaka-dangerous na mag-overtake pag nasakyan ka. At nangyari nga, nakita natin, marami na didisgrasya. 2 guhit na ng yellow eka, abay, ano pa rin, bumanat pa rin pag-overtake. Alam niyo sa Lord, kapag ka tayo pinagpala, ang gagawin ng Panginoon, oops, ako na mauna, overtake na ang Panginoon. Ang pagpapala, umovertake na sa atin, kaya hindi na tayo mababangga. Amen? Do we appreciate that? Nililigtas tayo ng Panginoon sa anumang mga pagkabangga at pagkabigo. Amen? Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Bago ka pa masaktan, inovertakean ka na ng pagpapala ng Panginoon. Kaya, hindi ka na maano. Ang Panginoon Diyos, ang siyang bahala na magbantay at mga laga. Sapagkat siyang seguridad natin, pinahayag natin yun eh. Kaya sabi po ng verse 3 on that passage, whether you are in the city, or in the province, or in the country, the Lord will bless you. Kahit nasaan ka. Nireset po nila lagi po yung mga pangako ng Panginoon. At ang kagandahan nito, ganito, sa ating pamilya. Pagka ngayong taon na ito, pinasimulan ho natin, di ba? Nung Enero, pinasimulan ho natin panghahawakan ng pagpapala ng Diyos sa ating pamilya. Ang Diyos, kapag ka sinabi niya, binuksan niya na ang pagpapala, wala nang po pwedeng makapagsara ng pagpapala. Wala nang pwedeng makapigil sa'yo. Sabihin mo sa nasa kanan mo, wala nang makakapigil sa akin. Ano? Ha? Sabi ng nanay niya, ano ka ba? Wala nang makapigil sa'yo sa pag-aasawa? Huwag muna. Ano? Wala nang makapipigil sa pagpapala ang tinutukoy po natin dito. Sabi na Isaiah chapter 22 verse 22, whatever the Lord opens, anumang door ang binuksan ng Panginoon, He shall open and no one shall shut. Whatever God opens, no one can shut. Kapag ka binuksan na ng Diyos sa iyo ang pagpapala, pinanghawakan mo na yun eh. Di ba paulit-ulit natin sinasabi yun? Nang Panginoon, sinabi niya na pagpapalain ka niya, pinanghawakan mo na yun. Wala na makapagsasara nun. Pag sinabi ng Panginoon, dadaloy sa iyo ang blessing financially, and we will say, wala nang po pwedeng makapagsara nun. Panghawakan mo yun. Pangako ng Diyos yun eh. Sinabi mo yun, Lord eh. Alam niyo sa buhay na ito, ang nagsasaayos ng buhay ho natin, what makes us well, truly in this life, ay hindi naman yung galing at husay natin eh. What will make us well, ay yung pagtitiwala natin sa sinasabi ng Panginoon. I will remember that Luke chapter 17 verse 19, sabi doon, nung tinignan ng Panginoon, ang isang taong nangailangan at nakasumpong na kagalingan, ang Panginoon, sinarhan niya na, anumang karamdaman po pwedeng dumapo pa sa kanya. Sabi ng Panginoon, rise and go. Your faith has made you well. Your faith has made you well. Not your ability, not your education. Not education will make you well. Hindi naman yung tinapos mo that will make you well. Hindi yung abilidad natin. But your faith has made you well. Yung ating pinangawakan, Panginoon, pinangawakan ko po ito, ikaw ang aking seguridad, and I know all the blessings will overtake me. Sapagkat itong plano ng Diyos sa ating pamilya. Kaya if you just go back sa Isaiah 22, kung ano ang binuksan ng Panginoon na pagpapala, wala nang po pwedeng pumigil. At sa isang banda, kung ano naman ang sinarhan ng Diyos, wala na makapagbubukas. Kung sinarhan ng Diyos ang hindi magandang relasyon natin sa iba, wala nang makapagbubukas at makapagsisimula nun. Kung pinagpasyahan natin na pasarhan na sa Panginoon sa taon na ito, ang wrong relationship in Jesus' name, wala na makapagbubukas nun, hindi na mangyayari sa iyo. Kung meron man na anumang maling ginagawa, sinarhanan ng Panginoon sa taon na ito, hindi na mabubuksan ng sino man. Ang karamdaman, huwag mo i-categorize. Maliit ka, sakit lang ng ulo yan, madali yan. Cancer yan, ako, medyo mahirap yan. In Jesus' name, sinarhanan ng Panginoon ang pagdapo ng karamdaman sa iyo at anumang aksidente sa iyo, hindi ka ma-aksidente sa taon na ito, hindi ka magkakasakit. In Jesus' name. You want to claim it? Amen! Praise God! Palakpakan natin si Lord. Yes, hallelujah. We claim that, Lord God. We claim that, Lord. Hallelujah. I am so secured in the Lord. Ayokong isipin na para bago makuha ang pagpapala ng Panginoon, kailangan ganito ha. Kailangan ganito. Sino ba nakasunod ng buong buo? Sino ba ang meron masasabing maayos ang buhay talaga para maging qualify sa pagpapala ng Panginoon? I really appreciate the grace of God. You know, the grace of God is unearned. Hindi, sa totoo, hindi pinaghihirapan ang grasya ng Panginoon. Yung best things nga in life, sabi nga for free. Ang Panginoon ho,
Pinaghirapan niya, bakit kanya paghihirapin pa? Well, don't get me wrong. Pero ang katotohanan po, ang Panginoon kaya tayong pagpalain regardless, no matter what. Just go back to that best plan of God in our family. God has promised us there is that blessing of security and refuge. Kaya pinagpipray natin, maging atin pong mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, na maranasan po nila, not just that sense of security, but the actual, yung realidad, na maramdaman nila at maranasan, that God is making me really secure with that kind of cave, lungga, that refuge na meron ako. He is my security. Ang Diyos ang seguridad namin ng aming pamilya. Amen. And let us pray ng ating mga anak, ating pamilya, ating mga magulang. Sama-sama po tayo sa taon na ito. Basbasan ng Panginoon ang ating pagtitiwala sa Kanya, ang ating pag-asa sa Kanya. Wala makapipigil po sa pagpapala ng Panginoon. Opo, ang finances ay isa lamang sa aspeto. Opo, ang tagumpay, ang pag-aaral ng ating mga, isa lamang po yan. Ang Panginoon holistic. Gusto niyang maranasan ng ating pamilya yung kompletong seguridad. He is our refuge. Salamat sa Panginoon, sa mga pamilyang umaasa lamang sa Diyos, ay magsabi ng, kami yun! Amen. Praise God. At moving forward, sabi po ng verse 20. Matapos ma-realize po nung anak, nagplano na siya, nag-rehearse na siya ang kanya sasabihin. Hindi niya na ako karapat-dapat pong ituring yung anak, ni-rehearse niya na yon. Pero ang ama nakita siya, malayo pa lang at sinalubong siya. Wow! At nung niyakap po siya, may atraso, di ba? May maling nagawa. At sa atin pong sambahayan, may mga maling nagagawa, di ba? May mga nagkukulang. Meron pong mga mistakes. There are times ay sinasadya, but most of the time, ayaw rin nila. Yung anak namin, may pinagbilin ako. Pero nung pagdating namin, sabi niya, Dad, sorry, nakalimutan ko. Sa akin, something serious sana. Pero sabi ko sa kanya, anak, meron bang gusto makalimot? Meron bang gusto magkamali? Natawa ho siya. Sa totoo lang po, sino ba talagang gustong magkamali? Sino ba gustong masermonan? Ayaw din ng mga kabataan, ng mga anak na masermonan. At lahat ng mga anak magsasabi ng, bakit yung ipamukha natin yung pagkakamali nila? Sabi ng iba siguro, para namang matandaan nila. O natandaan ba? Uulit-uli eh. Maybe something is missing. Na yung paninisi, ang sisihan, nagkamali man, nagkasala man, ang ganda nitong disenyo ng Panginoon. Sa samahan, sa isang pamilya, mayroong pagpapatawaran. Sabi mo, sinasabi mo lang yan. Hindi mo alam gaano kasakit ang aking ginawa. Paano ko mapapatawad? Sapagkat ang isipan natin, ang pagpapatawad is forgive and forget. Saan nakatala sa Bible yun? Meron bang ganon? Wala naman eh. Kung may maipakita tayo, meron ba? Wala. Wala namang forgive and forget. Pag nagpatawad ka, nandyan pa rin naman eh. And there are times yung sakit nandyan pa rin. Kaya nahihirapan tayo pag sinabi na magpatawad. Opo. Ang pagpapatawad pwedeng instant and we forgive for our sake. Sapagkat minsan nagkasala ang iba, relax-relax lang, tayo naging ngit-ngit. Kaya pag nagpatawad ka, you are doing a favor for yourself. Pag nagpatawad tayo, tayo ang gumagaling. Tayo ang primerang natutulungan. Amen. Sapagkat para sa yun para sa atin yun. Yung pagpapatawad, bakit naman natin dapat gawin? Sapagkat sabi ng Ephesians 4:32, forgive us just Christ, God forgave you. Yung basihan natin na pagpapatawad ng Panginoon, sabi, Diyos siya. At least yun po ang ating basihan na pagpapatawad po. At binigay naman sa atin ho dyan, yung proseso, hindi naman inuna yung forgive. Sabi yun, be kind and compassionate to one another. Kasi meron talaga minsan proseso. Sometimes instant, okay, I forgive you. Pero yung trust, huwag nating madaliin, talaga ine-earn talaga siya. Yung bang sasabihin natin, totoong nagsisisi yan, hindi sasabihin, nagsisisi na nga ako, ayaw mo pa, di wag mo, mayabang yun. Ang nagsisisi, nag-aayos ng buhay. Sapagkat yun ang totoong pagsisisi. Yun ho bang nakita natin, inaayos naman niya, hindi ho yung mayabang pa minsan, mataas pa. Pag nagkasala, tulungan din natin ang ating sarili na umunawa na hindi madali sa nagpapatawad sa iba sa paligid natin because we damage sometimes the relationship, nasaktan Kaya unti-unti, ine-earn yung trust na yon, pero hindi man nila maibigay sa iyo ang pagpapatawad.
tandaan nating pinatawad na tayo ng Panginoon at kinalimutan niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Sino ang magsasabing amen? Praise God. Sabi ng 10:17 of Hebrews, their sins I will remember no more. Lahat ng kanilang atraso, kakalimutan ko na. Sarap, di ba? Malinis ho tayo sa Panginoon. Kapag tayo nag-aalala pa sa ating nagawa nung nakaraang araw, at kahit ngayon, I tell you, ngayon man nagkasala tayo, ngayon kasama ng pinatawad ng Panginoon. Paano bukas? Kasama rin sa pinatawad ng Panginoon. Sapagkat by one sacrifice, pinatawad na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. And we just have simply to admit it before the Lord, sapagkat pinatawad tayo ng Panginoon. Ang Diyos, ulit-ulitin ko po, walang anumang against atin. Hindi galit ang Diyos sa atin. Gustong-gusto tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Mahal na mahal tayo ni Lord. Oh, God loves us. At hindi ho siya nagtatanim ng anuman. Ang sarap ho sa Panginoon, buong-buo ang kanyang pagtanggap. Opo, yung trust na yun, kayang-kaya, napapanumbalikin ng Panginoon sa ating Panginoon because that is His design. Yung trust and forgiveness na sa pamilya, sa tahanan, maybe nasa community, sa ating church, may mga pagkakataon, may mga hindi tayo nagkakaunawan, nagkakabanggaan ng balikat, maluwag naman ang daan, nagkakabanggaan pa, di ba? May mga pagkakataon, hindi natin gusto. Minsan na sinasabi, bukas ng bibig, pero dahil pamilya, talagang mag-uunawaan, ganyan ang magkakapatid, ganyan ang pamilya. Yung pong ating pagpapatawad, hindi pa nga humingi ng tawad sa'yo. Sinabi mo na kay Lord, Lord, pinatawad ko na siya. And you are doing a favor sa sarili mo. At salamat sa Panginoon, sapagkat papanauliin niya ang pagtitiwalang yun. Salamat, hindi man natin minsan matanggap agad ang pagpapatawad ng ibang tao. Salamat sa Panginoon, pinatawad niya tayo. Sabi ng Ephesians 1:7, yung grasya ng pagpapatawad, pinaranas sa atin ng Panginoon. That forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Grace. Yung grace, ang sarap. Sabi ko nga kanina, yung bang unearned, unmerited, undeserved, that means qualified lahat tayo. Pinatawad tayo ng Panginoon. At meron sa verse 8 dyan, tingnan natin yung verse 8, yung unang part niyan. That He lavished. That He lavished. Alam natin yung lavish, di ba? Yun yung sa Tagalog, lavish, lavish. No? Oo, yan yun. Eksakto, Tagalog yan. Lavish, lavish na pagmamahal. Ganyan po si Lord. Kaya pagka ganyang mahal na mahal ka ng Panginoon, sobrang assured, sobrang secured. Salamat Panginoon, love mo ko. All I need is your love. All I need, Lord, today is your love. Pag mahal mo ko, lahat na ng pabor nandyan. Pag mahal mo ko, Panginoon, lahat na. Kompleto yan eh. Ang pagmamahal ng Panginoon. Kasama dyan ang pagpapatawad ng Panginoon. Naintindihan niya. Kaya hindi ko naman matamisin pang bumalik sa dating buhay sa kasalanan sapagkat mahal na mahal ako ng Panginoon. Sa lahat po na nakarealize ng katotohanan ng mahal siya, hindi naglalayo, hindi nalalayas. Sapagkat naramdaman niya yun eh. Mahal siya eh. Sobra. Ang pakiramdam niya po ng conforming, kampante. Lord, all I need is your love. Sapagkat pinatawad tayo po ng Panginoon. At pinapanambalik ng Panginoon po. Yun pong magandang relasyon na yun sa pamilya. Salamat kay Lord. And moving on, pagdating po ng verse 21, nung nakita po ng ama, ang anak, na malayo pa lamang po, nirehearse na sa verse 21, lahat sasabihin niya. Pero nag-work ba yung kanyang pagme-memorize, yung pag-rehearse niya? Ito sasabihin ko. Sinabi ba ng ama? Oh, sige anak, meron ba sinabi tungkol doon? Wala. Sa kanya nagawa. Alam niyo, sa buong Biblia, wala akong nakitang ginagahol ang Panginoon, dito lang. Dito lang siya ginagahol sapagkat nung mga nakarakitang kita natin sa Bible, ang mga istorya, ang Diyos cool na cool, calm, bumabagyo na nga, lulubog na nga ang bangka, natutulog pa. Ang mga alagad, gahol na, nandun na sila, hindi nila alam saan kukuha ng pagkain, napipressure na sila. Ang Diyos sabi niya, ano ba nasa atin dyan? Sige, pagpasalamat natin. Cool na cool. Pero dito, I cannot see that kind na cool ang Panginoon. Kundi siya, He hurried. Hindi po yung anak ang nagtatakbo para humingi ng tawad eh. Hindi yung anak na, kailangan ko po kayo. Hindi. Ang ama, ang nagdudumali para ho ma-restore ang kanyang anak. Hindi na po makapag-intay ang Panginoon na makakilo sa ating pamilya. Gusto ng Panginoon, ngayon na. Ito na ang panahon
para makakilos siya sa ating pamilya. Ito na po ang panghawakan that God can restore all the blessings designed for our family. Who will say amen? Ito na, sabi ng Ama. Kaya, verse 21, bring the best robe. Ang sabi ng Ama, bigyan na ng jacket yan. Huwag na kayo magpaano ng panahon. Come on, bigyan mo na ng jacket yan. Tapos, alam niyo po ang mga servants, wala ho silang sandals eh. Tapak po sila, literally. Kaya sinabi ng Ama, come on, bigyan na ng Nike shoes yan. Sabi, baka wag na Nike, iba na lang tatak ng sapatos. Sabi niya siguro, no? Kung ngayon yun. Sabi, napadama niya lang po, na-restore na agad yan. Ngayon po, ang mga blessing po sa atin, maybe, sa ating sitwasyon ngayon, sabi natin, kailan pa kaya? Kailan pa? Ang gusto ng Panginoon, i-restore po ang blessing na yan. Parang ang Panginoon, di na rin makapaghintay. But maybe, you're asking this question. Listen, alam ko naman, makapangyarihan ng Panginoon, kaya niyang i-restore ang pamilya ko. Kaya niya namang gawin ang lahat. Kaya niyang maghimala. Pero meron akong big question. I just came across with that Matthew chapter 8, verse 2. Meron po isa doong may malaking problema sa kanyang kalusugan. Sabi po nung lalaking yon, matindi po yung karamdaman niya noong panahon na yun. At nag-aabang siya. Panginoon, alam kong makapangyarihan ka. Alam kong kaya mo akong pagalingin. At maybe you're telling sa sitwasyon mo, Panginoon, alam ko naman kaya mo akong dalhin sa abroad eh. Kaya na Lord dun talaga. Alam ko naman, Panginoon, na kaya mong ibigay ang aming bahay. Alam ko naman, kaya mong pagalingin ako sa aking karamdaman. Kaya mong baguhin ang aking anak. Kaya mo ang lahat ng ito. But there is a question. Gusto niya ba sa taon na ito? Gusto mo ba, Lord, na sa taon na ito mangyari yan? Gusto mo ba ngayon? Lord, alam ko kaya mong bayaran ang lahat ng aking utang. Ang tanong, kaya ba ng Diyos siyang gawin? Amen. Sabi mo sa katabi mo, wala ka ng utang. Amen. Amen. Praise God. Pinagpala ka ng Panginoon. Ang blessing ng Panginoon ay sumasayo sa lahat po na nangahawakan. Palakpakan mo ang Panginoon. Amen. Lord, hallelujah. Ang malakas po malakpak, unahin po ninyo sa pagpapala. Oh God, Lord. Please, Lord. Hallelujah. Ngayon lang ako nakadinig ng ganung kalakas sa palakpak. Ano? Buhat kaninang umaga. Ano? Mga kapatid, the big question is, gusto ba ng Panginoon? Totoo. Kaninang umaga po, in first service, meron po akong kasama, actually sa Singapore, na umuwi po siya sapagkat meron po siyang karamdaman. At kaninang umaga, sabi niya, napatunayan ko yung katotohanan niyan. Sapagkat ang question niya, pabalik-balik siya, meron siyang karamdaman, pinauwi sa Pilipinas, pagdating sa Pilipinas, balik naman Singapore, may karamdaman, pinauwi siya. Ngayon, pinag-resign sa trabaho, nandito siya. Pero ang tanong niya, ina-assure namin siya, kaya ng Panginoon. Pero ang tanong, gusto ba ng Panginoon? Gusto ba ng Panginoon na gawin sa yan? Now, the answer. Gusto mo bang madinig? Kung gusto ng Panginoon, gusto mo bang marinig ang sagot? May gusto sabihin niya, gusto ko yun. Sabi ng verse 3, now I claim it. Naniniwala kang kaya ko. Ngayon sasabihin ko sa iyo, gusto ko. I am willing. Ipagkakait ba ng Diyos yan sa iyo? Kung hindi niya nga pinagkait ang pinaka-importanting buhay ng kanyang anak, bakit naman niya ipagkakait sa iyo yan? Sinasabi ng Panginoon, sinasabi mo, Lord, alam ko kaya mo. At ngayon, Panginoon, alam ko na, gusto mo, Panginoon, na ibigay sa akin ang pagpapalang ito. Gusto mo, Panginoon, na pagpalain na aking pamilya. Gusto mo, Panginoon, na ibigay sa akin ang lahat ng ito. Salamat, Panginoon. Huwag mong i-categorize ang problema mo sapagkat walang maliit, malaki. Sa Diyos, pantay-pantay. Kaya niya at walang imposible sa Kanya. Amen! At kaya niya na i-restore ang ating pamilya. God will bless us so much because He loves us. Ang ating pamilya may not be the ideal one. Maybe tinatanggihan natin ang ating pamilya. But I tell you, mahal na mahal ng Diyos ang ating pamilya at kung pagpapalain ka niya, kasama ang iyong pamilya. Pagpapalain ng Diyos ang ating pamilya at kasama ito sa redemptive act ng Panginoon. In closing, in the verse that says in Hebrews chapter 10, verse 14, that to me, very meaningful at pinangawakan ko po yan. And for by one sacrifice, He has made. For by one sacrifice, ginawa ng Panginoon na, He has made perfect forever those who are being made holy. Perfect. That is including our situation.
Hindi lang yung ating pagkatao. Tinitingnan tayo ng Diyos as that perfect. Nais ng Panginoon na mangyari yan, hindi lang individually, kundi as a family, dinisenyo ng Panginoon. For by one sacrifice, kompleto na yon upang maisakatuparan niya ang dakilang plano sa iyong pamilya. At kung gusto mong panghawakan ang dakilang plano ng Diyos sa iyong pamilya, samahan po ninyo ako sa pananalangin ito. Amen. Praise God. Dakila ka, Panginoong Diyos, na nagpahayag po sa amin, Panginoon, ng iyong disenyo sa aming pamilya. And Lord, sa amin po mga narito, nangahawakan po, Panginoon, that our home will be a place, Lord God, of security and refuge. A place of trust and forgiveness. Ang sarap po ng pagsasama. And a place of God of restoration and blessings. Inaanayaan kitang sa oras na ito tumayo bilang panghawakan mo na Panginoon, my home will be this kind of home. That love, Panginoon Diyos, na magbibuild sa aking tahanan. Your love first and foremost. At ang pagmamahal na yan, Panginoon, that will make